Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon sa Kristo, sa iyong kabutihan. Ngayon ay panibagong umaga. Ngayon ay Miyerkules ng umaga, April 23, 2025. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming purihin, ipataas sa buong sanlibutan, O Father God, in the name of Jesus. Thank you. Thank you sa aming libreng kaligtasan. Thank you po. At kami ay muling nagising. Kami ay malakas ang pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Father God, thank you so much. Thank you so much, Father God. It's Wednesday morning. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Oh, hallelujah, Jesus. Ayan ang batayan ng ating pananampalataya, mga ka-Team Jesus. Kung ano sabi dyan? Happy moments. Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. And painful moments, trust God. And every moment, thank God. So, thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for everything. Tama, ka-Team Jesus, no? Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, thank you, Lord, for everything. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for everything. Ganun dapat ang ating gawin, mga ka-Team Jesus. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord Jesus, for everything. No matter what, God is good all the time. All the time, God is good. Hallelujah. 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 Ayan. All the time. Andito na ba ang lahat? At tayo mag-umpisa na sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Ang Diyos ay buhay. Diyos ay buhay. Okidoki. Tayo mag-umpisa na, mga ka-Team Jesus. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Miyerkules ng umaga dito sa Houston, Texas. April 23, 2025. Welcome Facebook joiners and Facebook viewers and YouTube viewers. Hallelujah. Hindi ko na-upload ang video yesterday dahil ang cellphone ay hindi mag-upload. I-try ko ngayon na i-upload. Ayun. So, hallelujah. So, welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, hallelujah. At tayo ay magpuri sa Kanya.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po sa libreng kaligtasan. Maraming salamat po sa panibagong buhay. Maraming salamat po sa kami ay nagising, nalakas ang aming pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat, Banal na Espiritu na nandiyan ka, gumagabay sa amin upang sa Ginoon ay kami ay iyong tulungan, kami ay iyong gabayan para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Angels of the Lord. Maraming salamat dahil 24/7 niyo kaming iniingatan. Maging aming mga pamilya, maging aming mga ka-team Jesus. Hallelujah. Salamat Lord sa kabutihan mo. Salamat po sa pagsagot ng aming mga prayer request. Hallelujah. We are victorious because our God is victorious. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Dinideklara namin na kami po ay walang magagawa kung wala ka. We need you, Lord Jesus, we need you, Holy Spirit. Sa bawat araw ng buhay namin, linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Gawin mo kaming karapat-dapat upang marinig namin
makain namin ang sariwang mana na nanggagaling sa langit. O hallelujah. Ito'y magpapalakas sa aming mga espiritual na buhay. Ito'y magpapalakas, ito'y magbibigay sa amin ng panibagong lakas, ng panibagong pag-asa, ng panibagong galak sa mga puso namin na kami ay naglalakad sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming mga isipan, sa aming mga bibig, sa aming mga puso, ano man ang aming mga nararamdaman, ano man ang aming mga ikinikilos na hindi naaayon sa iyong kalooban, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami at pinapatawa din namin ang mga taong nagkasala sa amin. Oh, hallelujah. In Jesus' name, we welcome the Holy Spirit. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ, He is in our midst. Kaya kami naniniwala na ikaw, banal na Espiritu, ay nandito sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang mata ng aming mga puso, upang maintindihan namin, maging masakit man ang katotohanan, ang rebuke, subalit tinatanggap namin ito ng may kagalakan sa mga puso namin ng buong puso, upang kami po ay mabago at makapagpapatuloy kami sa pagsilbi kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kawaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Kumusta ang inyong araw ng Miyerkules? Natanggap na ba ninyo ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa inyo para sa mga perfect attendance? Ayan. So, tayo ngayon ay, mayroon lang tayong 14 lang tayo, 12 lang. Asa na ang iba? Nasaan ang iba at bakit kaunti lang tayo ngayon? Nasaan na ang ibang mga Team Jesus members at bakit kaunti lang ngayon? Ano nangyayari? Ay, ano ko pala to? Kasi madalim ang paligid. So, kailangan natin yan. Pwede na ba itong ilang na ito? Dali na. Madilim ang paligid. Ang paligid ay madilim. Okay, so, kahapon tayo ay nagkaroon tayo ng celebration or fellowship sa
bread and wine, the body and blood of our Lord Jesus Christ. At dahil kasama kayo sa kung sino man ang sumama, nag-join doon sa sa celebration na yon, paniniwalaan ninyo na mayroong gagawing himala ang dugo ni Panginoong Kristo sa mga buhay ninyo, na hindi lamang natin alam kung ano, subalit kung ano man ang kahilingan ng inyong mga puso, ay ito ay ibibigay ng ating Panginoong Kristo sa kanyang tamang panahon. Hallelujah. Okay, so yan ang i-celebrate natin, mga ka-Team Jesus. So dito, isang beses lang tayong every month. Sa inyo dyan, sa inyong pamilya, pwede kayong mag-celebrate niyan every week. Pwede yan, i-celebrate ninyo. Kayo ang mag-initiate dyan to remind you of the goodness of God sa mga buhay natin dyan sa 3:16, John 3:16. Okay, so dito na tayo sa 4:21. This one is 4:22-25. So, noong nakaraang araw, noong Martes, ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa pamumuhay ayon sa banal na espiritu. At malalaman natin kung ang taong ito ay namumuhay ba ayon sa banal na espiritu o kaya namumuhay ayon sa kanyang laman. So, alam na natin kung ikaw ay namumuhay ayon sa kanyang laman. So, ito ay mga pagnanasa ng katawan, mga kahalayan o hala. Sino ang mahilig sa mga punta ng mga disco-disco, doon sa mga nightclub, sa mga bars, at kung titingnan ninyo mga ka-Team Jesus, yung mga kahilayan na yan, titingnan ninyo, ang daming tao. Ang daming tao kung titingnan ninyo. Pagkahilayan ang pag-uusapan. Pero pagdating sa salita ng Diyos, tingnan nyo, dito ngayon, 11 lang ang nandito. 11 lang. Pero pagdating sa mga kahilayan, pagdating sa mga makamundong gawain, libo-libo ang pumupunta, libo-libo ang nagjo-join. Ganon ang galaw ng mundo. Subalit hindi na tayo magtataka niyan, sapagkat yun nga ang nakasaad sa salita ng Diyos. Hindi lahat ay pinili ng Diyos Ama upang sa ganoon ay makilala si Panginoong Kristo, upang sa ganoon ay magkaroon ng personal na relasyon kay Panginoong Kristo. Hindi lahat ay pinili. Kaya kung isa ka sa mga pinili ng banal na espiritu, ibig sabihin nun, ikaw ay isang pinagpapala sa kabila ng anumang sitwasyon ng buhay mo at sa kabila ng mga paghihirap, ano pa mang persecution at ano pang mga sitwasyon sa buhay. Pinagpapala ka pa rin sapagkat may Christ ka sa puso mo. If God is with me, who can be against me? If I have Jesus Christ in my heart, everything, all I want is Jesus. So, ibig sabihin nun, kung mayroon tayong Panginoong Kristo sa mga puso natin, we have everything. We have everything in this world. Kasi, ang sabi sa salita ng Diyos, ano ang halaga na nakuha mo ang lahat ng kayamanan sa mundo, subalit ang iyong kaluluwa ay nawala sa presensya ng Diyos. Walang halaga ang lahat ng iyon. Nakita nyo doon yung nakapost kay Brother Alan, nakita nyo doon na nung libingan na yun, ang lalaki ng mga ginto, mayroon pang mga perang naiwan, may mga jewelries. These are nothing. Kaya nga mag-invest tayo ng mga investments na nasa langit, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ang oras natin ay ininvest natin dito sa salita ng Diyos upang tayo ay matuto. Ang ating mga resources na ibinigay ng Diyos, ang mga pagpapala ay ininvest natin sa mga kaluluwa,
sa mga nangangailangan na walang kapalit na kung ano paman, kundi ang pagmamahal ng Diyos. Ang kapalit lamang ng ating pagtulong sa ating kapwa ay ang pagpapasalamat na itong mga taong ito na binibiyayaan ng ating Panginoong Jesucristo ay walang ibang gagawin kundi ang magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan na mayroong taong ginamit ang Diyos para sa kanya upang matugunan ang kanyang pangangailangan. So, ganun yun, no, mga ka-Team Jesus. So, dahil mayroon man tayong yun bang sa ating monthly na contribution, yung monthly contribution natin, pwede nating ipahiram yan sa ating mga ka-Team Jesus members. No? Na kung saan, isang buwan lang ba nababayaran nila? So, babayaran nila yun ng isang buwan. Limit lang ng 500 pesos na pahiramin natin sila, Sharon. Kailangan mabayaran din nila yon at the end of the month. O, kailangan mabayaran nila as soon as possible. Para sa ganun, makapagpapatuloy yung ministry. So, magpalitan kayo sino ang gustong manghiram kung talagang kailangan, no? Na walang-wala talaga kayo na kailangan ninyong pambili ng bigas, doon manghiram kayo doon sa fund ng Team Jesus, ng contribution ng bawat isa. At ibalik nyo lang din kung pagkatapos na nandoon na. So, may isang buwan kayo. Parang ganun ba? Para makatulong lang tayo. Yun, at para revolving fund ang tawag natin doon. Revolving fund. So, tumutulong tayo sa ating kapwa, hindi para tayo makilala, kundi para ang Diyos ang mapurihan sa mga buhay natin. Okay. So, yan, no? Kung tayo ay mayroong Diyos, huwag natin kalimutan ang fruit of the Spirit. Gladness, joy, peace, love, patience, faithfulness, kindness, goodness, ano pang iba? Perseverance, wala mang perseverance, faithfulness, self-control. So, kung malalaman natin yan, kung isang tao ay namumuhay ayon sa presensya ng banal na espiritu, sapagkat kahit na ano pa mang sitwasyon ng buhay niya, ay patuloy pa rin siyang naging mahinahon, patuloy pa rin siyang nagpapasalamat sa Diyos, patuloy pa rin siyang nagsisilbi sa ating Panginoon, sapagkat ang nasa puso niya ay ang banal na espiritu. At ang ginagawa niyang ito na pagsasakripisyo ng araw niya, ng oras niya, ganyan, ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Kagaya libawa, kagabi sabi ni Tito Brian, dahil mainit na mga ka-Team Jesus ngayon, papuntang summer na tayo, syempre mainit na, pero hindi namin pina-aircon ang buong bahay, sapagkat mahal nga ang aircon dito, libo-libo. So, yung ating mini aircon lang sa kwarto, sa opisina ni Tito Brian, functional na naman. Thank you, Jesus. So, hindi ako makatulog dito sa guest room dahil walang aircon, no? So, doon na sa master's bedroom, may aircon. So, sabi niya, paano yan? Mag-live ka ba bukas? Yes, it's an everyday live. Ngayon, so kanina, nagising na ako, mga 5:15, nagpa-alarm ako. Ang sarap pang matulog. Sarap pang matulog na yan. Tapos, nagising si Tito Brian, sabi niya, magla-live ka ba ngayon? Yes. So, kahit na anuman ang sitwasyon ng buhay, pagod ka sa trabaho, sa mga ginagawa mo sa bahay, pagdating ng pakikinig sa salita ng Diyos, pagdating na kung saan tayo ay makakarinig sa salita ng Diyos, no? Ay ginagawa natin yon, anuman ang sitwasyon ng ating katawan, hanggat tayo ay makatayo, hanggat tayo ay makakilos, hanggat tayo ay makapagsalita, gagawin natin ang mga bagay na ito na may kagalakan sa ating mga puso, sapagkat ito'y ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos Ama. So ginagawa natin ito with gladness in our hearts, na ito, Lord, I do this for you. Make it a living sacrifice. Yung sakripisyo natin para sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi para sa tao, kundi ito ay para sa Diyos. To God be the glory. Ayan. So, malapit na tayong matapos sa Galatians, mga ka-Team Jesus.
So, dito tayo sa Galatians chapter 6. Chapter 6. O, panghuli na pala itong Galatians chapter 6. Last chapter ng Galatians ito, mga ka-Team Jesus. Dito tayo sa chapter 6, verses 1 to 10. 1 to 10 tayo. 1 to 10 lang tayo. Okay? Para hindi tayo malihado sa oras. Tingnan natin ang ating oras. Kailangan alam natin ang oras. Oras is real. Okay, okay. So, basahin natin ito, mga ka-Team Jesus, para maintindihan natin. Ngayon ay 4:23-25. So, kayo ba ay gumagawa dyan ng Bible, gumagawa ba kayo dyan ng, ng inyong Bible study album? Kung kayo ay nag-desire, ang inyong desire ay maging Team Jesus members, so gawin na ninyo yung album ninyo ahead of time. Gayon, halimbawa, mula March, ginawa na sana ninyo, nag-album na kayo. So, bawat isa ba, members, ay may album? Kailangan natin yung album. Hindi ko na nakikita ang iba na nag-a-album. Hala. So, hindi nyo pwedeng i-update yan, ha? I-update nyo yan ng December pa ang album, ha? Kailangan na ma-update yan. Kung March or early April. Kung April, ay dapat ma-update yan within April or first week of May. I-update ninyo yan, ha? Okay, so yun. Dapat i-update araw-araw. Dapat yun, mga ka-Team Jesus. Kung gusto ninyong pagdating ng December ay pagpapalain kayo ng ating Panginoong Kristo, excuse me, dahil magkakaroon na naman tayo ng raffle, the Lord willing. Okay, so, tingnan natin dito ang salita ng ating Panginoong Kristo. Magtulungan tayo, magtulungan tayo. Ayon dito sa verse 1, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon at mag-iingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Ayan. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ang bawat isa, o dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya, pero huwag niyang ikumpara ang sarili niya sa iba. Dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. O hala, huwag magkumpara, mga ka-Team Jesus. May pananagutan ang bawat isa. Dito tayo sa 5 or 6. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. We cannot mock God, we cannot fool God. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Hala, ito yun. What you sow, you reap. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya.
Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Hallelujah. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Hallelujah, Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mo parating sa oras na ito at magagamit namin ito upang mas lalo kaming maging kapaki-pakinabang sa kaharian mo. Kaharian ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. Ano na naman ang ating, ano kaya ang mensahe ng Banal na Espiritu sa atin dito? Rebuke Israel na naman tayo nito. Rebuke Israel. So, sinasabi dito sa salita ng Diyos, kung may isang kapatid na nandoon sa body of Christ at siya ay nagkasala, medyo madilim sa iyo natin ang iyo. Ayan. Na siya ay nagkasala. So, itong mga ginagabayan ng banal na espiritu, halimbawa, yung mga tayo, halimbawa, mayroon tayong tinatawag na Team Jesus chapter servant leaders. So, mayroon tayong servant leaders at itong mga servant leaders ay pinagdadasal natin sila na sila ay gabayan ng banal na espiritu. So sila, kung ano man ang ginawa ng mga kapatid natin, halimbawa nakita doon sa area ninyo, kayo lang naman ang nakakaalam. Dahil halimbawa kami, ako at si Tito Van, wala kami dyan sa lugar nyo na, excuse me, nalalaman namin kung anong mga ginagawa ninyo, kung kayo ba ay nagsinungaling, kung kayo ba ay gumawa ng kasamaan, kung kayo ba ay hindi namin alam yun. Tanging ang banal na espiritu lamang ang nakakaalam. At yung mga nandiyan na kasama ninyo, sila ang nakakaalam. Excuse me. Uminom na ako ng 2 basong tubig. Sila ang nakakaalam sa mga nangyayari dyan sa inyong paligid dahil nga magkasama kayo. No? So, ang sabi dito sa salita ng Diyos, kung halimbawa mayroong body of Christ o mayroong kabahagi o kapatid, isang kapatid ni Kristo na nagkasala, mga ka-Team Jesus. So, yung ginagabayan ng banal na espiritu, we are expecting the leader, servants, na sila ang ginagabayan ng banal na espiritu. Kaya, kausapin ninyo sila na mayroong, ang sabi dito, na mayroong ng buong hinahon at mag-iingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So, kung may mga kapatid na natukso, na gumawa ng masama, at nalaman at ipinakita ng banal na espiritu, no? Ay kailangan na ang servant leader, siya ang makipag-usap sa kapatid na yan. Subalit, gawin niya ito ng may paghihinahon. Buong paghinahon, ibig sabihin, yung nandoon ang fruit of the Spirit sa atin, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung love of God, para maintindihan natin ang taong ito kung bakit niya ginawa ito. Pero bilang ikaw, bilang servant leader, binabalaan tayo ng banal na espiritu na mag-ingat sapagkat maaring isa ka rin sa matukso. So be careful kung nagre-rebuke tayo ng isang tao na ginawa niya ito at baka sooner or later ay isa ka rin sa matukso doon sa
kasalanan na yan. So sabi ni Pablo, be careful. So yung kung sino man, kahit tayong lahat ay pwede nating gawin yun. Na kung mayroong conviction ang Holy Spirit, no? Mayroong conviction ang Holy Spirit na pinakita ng Holy Spirit sa iyo bilang ikaw ang servant leader diyan sa chapter na yan, at nakita ng Holy Spirit yung yung ginawa, no, ng isang taong ito, ay kailangan na humingi ka sa Holy Spirit ng gabay. Holy Spirit, anong gagawin ko dito? Pinakita mo ito sa akin. Kausapin mo ang taong iyan ng tahimik na kayo lang. Kasi obligado ka dyan dahil tinanggap mo ang ano ba to? Excuse me. Tinanggap mo yung katungkulan na yan. Kaya obligado ka dyan na kausapin mo ang taong ito na hindi ka maiinis o magagalit. O ganito, ganyan. At sabihin nyo sa amin. Kaya gawa ako ng group chat na para sa mga team leaders, no? Servant leaders. Para dito ninyo sasabihin sa amin, doon natin pag-uusapan yung mga sitwasyon, yung mga nangyayari, yung naoobserbahan ninyo sa mga kasamahan natin sa body of Christ, na ipagdasal natin si ganito dahil na ganito yata sitwasyon nila, ganun, no? So, kailangan na ikaw, as servant leader, ginagabayan ka ng banal na espiritu, kailangan na alam mo ang nangyayari dyan sa team natin, dyan sa by chapter. Kumusta kayong lahat dyan? Ano na nangyayari sa inyo? Kayo, bawat araw, kayo dapat ang mangumusta sa ating mga leader, sa ating mga kasamahan dyan sa chapter, mga ka-Team Jesus. Okay? So, team leaders, kumustahin ninyo ang ating mga kasamahan. Kumustahin ninyo sila, anong sitwasyon nila, anong problema nila. Hindi na naka-join, o dapat ay mamonitor ninyo sa inyong grupo, sino ang wala dito sa ating live. Anong sitwasyon niya, anong problema niya, ganun, dapat ma-follow up ninyo yung mga yan. Para sa ganoon, kung ano man ang kanilang sitwasyon, mapagdasal natin, at kung ano man ang pwede nating maitulong, kung ano ang pwedeng maitulong ng Team Jesus, para sa kanila, ay tulungan natin sila, sapagkat paano nga natin sila madala sa kaharian ng Diyos, kung hahayaan lang natin, pabayaan lang natin silang malugmok sa kanilang sitwasyon. So, ganun yung gagawin natin, mga ka-Team Jesus. No? I-encourage natin ang bawat isa. At kung tayo man ay nagkamali, na may nagkamali man, ay kailangan na makausap natin siya, ano natin yung part niya, yung ano niya, yung sitwasyon niya, anong nangyayari sa iyo, anong nangyari, makinig din tayo sa kanyang paliwanag. At bibigyan natin siya ng, sabihin natin, okay, handa ka bang talikuran yung kasalanan na yan? O ano bang plano mo? Nang sa ganoon ay maintindihan natin at ma-encourage natin yung mga kasamahan natin sa body of Christ. Hindi natin sila huhusgahan, kundi bibigyan natin sila ng warning. Bigyan natin ng, okay, mga pagkakataon, may warning ka na, kaya ayusin mo yan. Pero hindi pa rin nakikinig, matigas ang ulo, ayaw pa rin, nananatiling ganyan, wala na tayong magawa din yan. So, anong desisyon mo? Okay, paalisin ka sa grupo, paanoin ka, dahil maaring isa ka sa magiging bulok na kamatis doon sa mga sariwang kamatis na magdudulot ka ng pagkabulok ng buong katawan ni Kristo. No? So, kailangan na magkaroon tayo ng check and balance. So, ang mga servant leaders, titingnan nila, ipa-follow up ninyo ang inyong mga kasama diyan sa chapter. Kayo naman ang mga kasama diyan sa chapter, tingnan naman ninyo yung inyong Team Jesus leaders, servant leaders. Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Tulungan ninyo dito sa 2, Galatians 6:2. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo.
Very simple kung nabuksan ng Panginoong Kristo ng Banal na Espiritu ang ating mga isipan, madali nating naiintindihan ay ganun ang nais ni Kristo. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman nililinlang lamang nila ang kanilang sarili. So walang nakakahigit sa atin. Ako, si Tito Brian, sino pa man kayo dyan, walang mas nakakahigit sa atin. Kung may nag-aakalang mas higit kami sa inyo dahil ganyan, niloloko lamang natin ang ating mga sarili. Pantay-pantay tayo sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, pantay rin ang dapat nating pagtingin sa ating kapwa, lalo na ang mga pareho natin ng pananampalataya. Lalo na nandito tayo sa body of Christ, kaya kailangan na we love each other, we pray for each other, ganun ang ating gagawin. At we have to be open for rebuke. So kung mayroon mang mag-rebuke sa atin, mga ka-Team Jesus, na kasamahan natin, let us be open. Kung kayo man mag-rebuke sa amin na ganito, tita, ganyan, okay, let us be open. I will check on that. Ganun ba? Let us be open. Hindi tayo maging closed-minded na, hey, hindi! Mas magaling ako sa inyo. Mas ganyan, may kay ako, mataas ako sa inyo, ganyan. The more na tayo ay gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo, the more na tayo dapat ay magpapakumbaba at maging servant, kaya nga, servant leaders. Dahil wala tayong pwedeng ipagmayabang. So, tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu sa anong dapat nating gawin. The Lord is preparing us for His greater ministry. Na kung saan kayo ang isa sa mga pinili ng Banal na Espiritu, tinuturuan tayong lahat upang sa ganoon, kung darating na ang panahon na yan, na uunlad ang kanyang ministry, pagpapalain ng Diyos ang mga ministry niya dyan sa iba-ibang chapters, lalawak ang ministry. Yung mga founders, yung mga nag-uumpisa talaga sa ministry na ito ng ating Panginoong Jesucristo, ay dapat ay matibay na ang ating pananampalataya at natuto tayo, no, God willing, na patuloy tayong magpapakumbaba at dahil pinag-aralan na natin ito, na kapag graduate na tayo sa School of Faith, no? Pinag-aaralan na natin ang salita ng Diyos na ayon sa Galatians, kung sa akala ng isa na siya ay mas nakakahigit pa sa isa. First, nililinlang natin ang ating mga sarili. Walang mas nakakahigit sa iba o sa isa pa, no? Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. So mayroon tayong pananagutan, huwag nating ikumpara ang ating mga sarili doon sa isa na sabihin natin, oh, mas magaling ako sa iyo kasi ganito, ganyan. Hindi tayo mas magaling sa isa pang tao. Walang mas magaling sa atin, si Panginoong Jesucristo lamang ang magaling. No? So, hindi natin dapat ikumpara ang ating mga sarili sa iba sapagkat bawat isa ay mayroong katungkulan, mayroong haharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng ating mga ginagawa. No? Rebuke is real na naman tayo ngayon. Lalo na kung isa sa atin, ang akala natin ay mas higit tayo sa iba. Mas nakakahigit tayo sa isang kapatid. O sa dalawang kapatid na ito na ni Kristo, mas mahigit tayo, no, wala nga tayong pwedeng ipagmayabang. Susuriin natin ang ating mga sarili. Ginagawa ba natin ang tama?
Kung ginagawa natin ang tama, magalak tayo, thank you Lord, nagawa ko yung tama. Pero hindi tayo dapat magmayabang, hindi tayo dapat magkumpara sa ating sarili sa iba. Sapagkat bawat isa, dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Kaya nga yung mga leaders, yung mga guided by the Holy Spirit, kakausapin niya ang isang kapatid na ito. Na ganito sis, yan sis. Diba? Kung ayaw niya o magdesisyon ka, patuloy ka ba? Gusto mo pa bang mag-join sa team? O gusto mong umalis? Kasi hindi pwedeng mananatili ang taong ito sa team Jesus na opposite ang ginagawa niya sa salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-compromise. Tandaan natin, isa lang ang pwede nating pagsilbihan. Si Panginoong Jesucristo o ang tao. So kung ang tao ang pagsisilbihan natin, hindi tayo pwedeng nasa team Jesus. Kasi ikaw ang magiging bulok na prutas na dadamay sa katuwiran o kaya sa pagiging matuwid ng iba. Maaring ang iba ay matukso rin na kagaya mo. Kaya mabuti na yung ilan lang tayo, subalit buo ang ating pananampalataya, buo tayo naniniwala, nagnirespeto sa bawat isa, at iniingatan natin ang pangalan ni Panginoong Hesukristo. Kaysa yung marami tayo, ganito na, ang daming followers, ang daming mga members, subalit ang gulo. Ang gulo. So, hindi tayo nagmamadali na magkaroon ng maraming members, na kailangan ganyan, maraming members, hindi kailangan. Si Jesucristo nga sa dami ba naman ng mga sumusunod sa Kanya? Ilan lang ba pinili niya? 12 lang pinili niya na Kanyang maging disipulo, di ba? So, hindi mahalaga ang bilang. Ang mahalaga, ang mga puso natin. Tayo ba, handa ba tayong tayuan ang ating pananampalataya kay Kristo? Handa ba tayong ingatan ang reputasyon ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin? Handa ba tayong ipaglaban ang katotohanan? Handa ba tayong siraan o kaya i-persecute ng iba o kaya dibakin ng iba dahil sa ating pananampalataya kay Kristo? Hindi ba tayo mahihiya sa iba na ganitong ginawa natin dahil kay Kristo? Ganon yun no? Ganon yun mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Anong sabi diyan sa English? Do not be deceived. Yan ay nasa Galatians 6 verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Hindi natin maluloko ang Diyos. Ano man ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Kung ang ating itinanim ay ang likas na makasalanang laman nito, itong ating laman, yun din ang ating aanihin. Kung ang ating itinanim ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo, yun din ang babalik sa atin. Hindi natin alam when, kailan, paano, subalit yan ang nakasaad sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, ito ay mangyayari. Kaya piliin natin gawin kung ano ang mabuti
sa harap ng Diyos. Ano ang ikalulugod ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay? Yun ang ating piliin. Hindi na natin i-expect na ito ang aking gagawin kasi ito rin ang ibabalik sa akin, tapos ma-frustrate tayo na sabi sa salita ng Diyos, kung ano ang aking itinanim, yun ang aking aanihin. Bakit ito? Nagtanim ako ng kabutihan. Bakit ito binalik nila sa akin? Maaring hindi yan sila ang magbabalik ng kabutihan ng Diyos sa inyo. Sa ibang paraan, sa ibang mga tao, hindi mo alam kung kailan. Subalit, piliin natin gumawa ng kabutihan at maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam kung kailan niya ibabalik yung kabutihan na ginawa natin sa ating kapwa. No? O, anong sabi dito sa last part? Sa 10, kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, no? Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, lalo na, ibig sabihin nun, mas prioridad natin na gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, pero lalo na sa pareho nating naniniwala kay Panginoong Jesucristo, sapagkat ang ating nararanasan ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong weekly raffle, weekly sacrificial offering para sa mga kagaya nating nananampalataya kay Kristo. Upang sa ganoon ay pagpapalain sila. Yun ang ating itinanim sa buhay niya, na ang iniisip natin, itinatanim ko ito, Lord, para sa iyo, ikaw po ang magsusukli nito. Hindi yung taong binigyan natin, hindi yung taong ginamit ng Diyos, hindi yung tao upang pinagpapala natin yung tao na yan. I-expect natin na yung taong yan ay ibabalik niya yung mga pagpapala. Hindi yun. Hindi yun, mga ka-Team Jesus. Darating ang panahon, may gagamitin ang Diyos para ibalik yung kabutihang ginawa natin sa ating kapwa. No? So, sa lahat ng pagkakataon, iisipin natin yun sa halip na tayo ay maging ganid, sa halip na tayo ay maging selfish, makasarili, sabihin natin, bakit ako magbibigay? Ako nga mismo, mayroon nga ako mga babayaran ako nga mismo may mga ganyan. Bilang isang Kristiyano, lahat tayo, mayroon tayong mga babayarin, understood. Pero kapag ang banal na Espiritu ang nagsasabi sa atin, ibigay mo yan. Ibigay mo yan. Ibigay natin yun na wala ng ibang mga side comments, kundi ang magpuri sa Diyos, kundi ang magpasalamat sa Diyos. Oh, Lord Jesus, salamat po. At ako ay ginamit mo bilang instrumento upang sa ganoon ay matugunan, no? Masagot ang prayer request ng isang taong ito. Salamat po. Ganon dapat. Isang malaking pribilehiyo na tayo ay magamit ng Diyos at bahala na ang Diyos dyan sa darating na buhay, darating na bukas. Bawat araw is a present, regalo ng Diyos ang bawat araw. Sa makatuwid, sa bawat araw na tayo ay nagising, sikapin nating gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, lalo na sa pareho nating pananampalataya. Oh. Sino ngayon ang na-rebuke? Rebuke is real. Kasi, may mga pagkakataon na tayo ay naging ganid. Tayo ay naging selfish. Alam natin ang pangangailangan ng ating mga kapatiran. Subalit para tayong naging manhid.
para tayong naging manhid sa mga ginagawa, sa mga para tayong naging manhid. Gayong ang banal na espiritu ay nagsasabi na sa atin, nagsasabi na sa atin, gawin mo ito. Pero binaliwala natin ang banal na espiritu, ay, ayoko nga, Lord. Kasi ganito, Lord, may pangangailangan pa ako eh. Ganito, kailangan kong bayaran to. Kailangan kong bayaran to. Paano nga, may babayaran ako sa sunod na araw, may babayaran ako sa sunod linggo. Sabi nga, bawat araw ay regalo. Na ibig sabihin nun, huwag mo munang iisipin ang susunod na araw sapagkat hindi mo pa alam ang darating. Ngayon ay present. Kaya, what is your present? Oh, my present is yan, life, ang buhay natin ay regalo. Ito ang regalo ng Diyos sa atin sa bawat araw. Kaya, anong gagawin natin sapagkat binigyan tayo ng regalo ng Diyos? Ligtas tayo sa anumang kapahamakan. Ligtas tayo sa mga sakit. Anong gagawin natin upang ang Diyos ay mapurihan sa mga buhay natin? Yun ang ating gagawin sa bawat araw na tayo ay nagising. Saan man tayo dadalhin ng Diyos? Doon man sa ating mga trabaho, doon man sa ating mga pamilya, doon man sa saang dako ng daigdig tayo nakarating. Huwag natin kalimutan na gawin kung ano ang nararapat sa harap ng Diyos nang sa ganoon ay mapurihan siya. So magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapariho ng pananampalataya. So magtulungan ang bawat isa, ipagdasal ang bawat isa. Kumusta na ang mga prayer and fasting natin? Hindi natin yan ina-announce, ang prayer and fasting, sapagkat tahimik nating ginagawa yan, alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Okay? So, hallelujah. Rebuke Israel na naman tayo. Lord Jesus, salamat po sa iyong rebuke, Holy Spirit. Maraming salamat sa mga paalala mo sa amin. May mga pagkakataon na nakalimutan namin na dapat magtanim kami ng kabutihan sa aming kapwa, lalo na sa kapwa namin mananampalataya, lalo na sa body of Christ. May mga pagkakataon na nakalimutan namin yan at kahit nandun ang conviction ng Holy Spirit, ay binabaliwala namin sapagkat inuna namin ang aming laman. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong mga salita. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na sa akala namin kami ay mas magaling sa isang kaysa sa iba. Mas lamang kami kaysa sa iba. Mas mataas kami kaysa sa iba. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Wala po kaming karapatan na magmataas. Lord, tulungan mo kami as you are molding us to be servant leaders. Turuan mo kami ng iyong mga salita, banal na espiritu. Patuloy mo kaming paalalahanan kung ano man po ang nararapat namin gawin upang sa ganoon ay masunod namin ang kalooban ni Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Itago mo ang iyong mga salita sa aming mga isipan, sa aming mga puso, na sa araw-araw ipapaalala mo sa amin, banal na espiritu, na ang bawat araw ay isang regalo. Hindi namin alam ang darating, hindi namin alam ang susunod na mangyayari kinabukasan, subalit kami ay nabubuhay ngayon sa araw na ito, at tulungan mo kami na magamit namin ang araw na ito na maging makabuluhan ang aming mga buhay habang kami ay mayroon pang buhay, habang kami ay mayroon pang hininga, habang kami ay mayroon pang makakaya pa namin gumalaw, magsalita. Gamitin mo ang aming mga katawan upang mas marami pang mga kaluluwa ang aming madala sa kaharian mo, Panginoong Jesus. O hallelujah, o hallelujah, hallelujah. Itago mo ang iyong mga salita sa aming mga puso na hindi manakaw ng kaaway. Seal your words, Lord Jesus, with your blood, with your precious blood, na hindi ito manakaw ng demonyo, kundi ito ay mananatili sa aming mga puso, nakatago, at ito ay aming i-withdraw sa oras ng mga pagkakataon na kailangan namin ang mga salitang ito upang ibato
sa kaaway mo, upang ibato sa demonyo, upang ibato sa mga tukso na maaring aming haharapin. Maraming salamat po at maraming salamat sa panibagong pagkakataon na kami ay mabago, ma-change namin, mapalitan namin ang aming way of thinking, yung aming mga iniisip. Renew our minds, renew our hearts, na hindi lang ang mga sarili namin ang aming iisipin, kundi ang iisipin namin ay ang iyong kapurihan, Diyos Ama. Itinataas din namin ang darating na eleksyon ng Pilipinas. Panginoon, turuan mo po ang mga Pilipino, patawarin mo po ang mga Pilipino kung ano man po ang aming mga ginawang kasalanan sa harap mo. Yes, Father God, have mercy on our country, Philippines. Pagtibayin mo ang aming mga nanampalataya, tulungan mo ang aming mga namamahala sa Pilipinas, si President Marcos, si Vice President Vice President Duterte, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, ang mga barangay kapitan, ang mga konsihal, Lord. Turuan mo ang mga Pilipino na sundin kung ano man ang nararapat, Father God, at hindi nila ibibinta kanilang mga buto, Father God, Lord. Let Jesus reign over the Philippines. Linisin mo po ang Pilipinas, Lord. Patawarin mo ang aming mga pinuno kung sila man po ay nagkamali sa inyong harapan at ginawa nila ang hindi magandang gawain, Panginoon. Patawarin mo po sila. Tulungan mo ang bansang Pilipinas. Tulungan mo ang mga Pilipino, ang kaming mga mamamayang Pilipino. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa. Pagpapalain mo, paunlarin mo ang aming bansa, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sapagkat ikaw ay tapat na Diyos at alam mo ang aming mga pangangailangan. Sinusuko namin sa inyo ang lahat. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Kung sino ang na-rebuke ngayon, mga ka-Team Jesus, rebuke is real. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Ayan, mga ka-Team Jesus. Sis Evelyn, pwede bang mag-ano kayo, Team Jesus servant leaders, ay araw-araw, please, I'm asking you a favor, gumawa kayo ng mag-message kayo sa ating group chat para ma-monitor ko dahil hinahanap ko yung group ng Bohol. Hindi ko mahanap, no, kung paano para mai-add-on ko sana si Teresita. Sino ba ang gusto ninyong i-add-on sa mga nandito? I-add-on natin sila. So, Team Jesus servant leaders, pwede bang kayo ay mag-message araw-araw ng inyong chapter nang sa ganoon ay makita ko, ma-monitor ko sila, ha? At gagawa ako ng isa pang group chat para sa mga Team Jesus leaders. Okay? Team Jesus leaders. At isasama natin yan sa budget Sharon. Kung magkano ba yung internet dyan siya na yun ba buong buwan silang makabayad? Yung load ba siya? Load ba ang tawag doon? Na kung saan ang buong buwan, kahit saan sila pupunta, kahit wala sila sa bahay nila, mayroon ba silang internet ba? Na kung saan ay ma-message nila ang grupo. Ano ba? Accessible ba kayo ba? Accessible kayo sa lahat ng pagkakataon. Kasama ka na dyan, Sharon. So, 6 kayo, Sharon. Accessible kayo. Kagaya sa amin ba na kahit saan kami pupunta, mayroon kami, hindi kami nakakadepende sa wifi ng bahay, kundi mayroon kami sariling load dito na binabayaran namin bawat buwan. So, ang bayad ko dito nakakuha kami ng
anong tawag nito, yung group numbers, no? 4 yung numbers namin. Ang bayad namin bawat buwan is $260 bawat buwan. Magkano ba ang $260? So yun, almost 15, mga 13,000 bawat buwan yan. Hindi yan kasama sa wifi. Ang wifi natin dito is $100 sa bahay. So yun ba, kung anywhere ka pupunta, ay nandoon yung may load ka na accessible ka sa mga magme-message sa'yo. Load SIM pala yan. So magkano yung ganyan siya na kung saan 30 days ba, yung isang buwan ba siya na mayroon kayong data siya para sa ganoon ay ma-reach out kayo ng mga kasamahan natin anytime. Ma-reach out kayo, makapag-reply kayo sa kanila. So ganun ba? So bibigyan kayo ng Team Jesus ng load para anytime. Pero kung nandoon naman kayo sa bahay ninyo, edi i-off ninyo ang data na yan para yung wifi ang gagamitin ninyo. Parang ganun ba? Kagaya ko, ini-off ko yung data para ma-preserve siya, yung wifi ang ginagamit ko kung nandito ako sa bahay. Ganyan. Para sa ganoon ay ma-reach out natin ang ating mga kasamahan. No, ma-follow up natin sila araw-araw. Kumusta kayo mga ka-Team Jesus? Ganyan, sa chapter ninyo. So, araw-araw, Team Jesus Servants, mag-message kayo doon sa group chat para makita ko yung hindi ko mahanap yung group chat ng Bohol chapter. Nasaan na yung dami kasing mga magme-message doon sa Vitamin for the Soul. Daming nagme-message kaya hindi ko na ma-trace up ba. Ganyan. So, araw-araw, kung mag-message kayo dyan sa kayo, mga Team Jesus Servants, makikita ko yun. Ha? So, mag-message kayo. Kaya, hanapin ninyo yung magkano yung Sharon at bigyan natin kayo ng pambili niyan. Sharon, umpisa sa May. Sa May kasi malapit na ang mag-end ng April. So, umpisa sa May ba, Sharon, buong buwan na isasama natin sa budget yung pambilin yan. Okay? So, hanggang sa muli, Jesus loves us. So, magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa upang yun din ang ating aanihin, mga ka-Team Jesus. Bye-bye. Jesus loves us.